Papa Du. Sumulat ako sa programa ninyong Barangay Love Stories dahil netong mga nakarang araw ay sobrang lungkot ko. Tapos aksidente kong nakita ang isa sa mga uploaded stories ninyo online na agad kong pinakinggan. At nung natapos ko na ito ay nakaramdam ako ng gaan sa puso ko. Lalo na masasabi kong inspirational talaga yung tema ng naturang kwento. Doon na nagsimula ang pakikinig ko sa programa ninyo tapos ay naisip ko na what if ako naman ang sumulat para humingi ng payo sa mga kabarangay natin, Papa Dudut. Pero bago ko simulan ang pagkukwento ay magpapakilala muna ako sa inyo. Ako po si John David pero tawagin na lamang po ako sa pangalang JD. 32 years old at nagtatrabaho bilang accountant sa isang private company sa Makati. Matangkad din ako, almost 6-footer, mestizo at guwapo. Dahil sa physical kong katangian, mataas talaga ang tiwala at kumpiyansa ko sa sarili ko. Yun din ang dahilan kung bakit naging habulin ako ng mga kababaihan. Wala eh, ano magagawa ko kung pinanganak akong magandang lalaki? Pero syempre, aminado rin akong chick boy, lalo na noong hindi ko pa nakikilala yung babaeng nagpatibok sa puso ko. Isang araw, inibitahan ako ng best friend ko na magpunta sa party ng family nila kung saan ay 70th birthday celebration ng lola nila. Dito ko nakilala si Clarice na girlfriend ng isa sa mga cousin ng kaibigan ko. Maganda siya, sexy, at may pagkasingkit. Malakas din ang datingan niya pero at the same time ay hindi siya yung mga tipo ko. Palibasa ay meron na rin akong ibang babaeng tinitingnan sa party na pinuntahan ko pero malabo ko siyang makausap. Kaya naman nagpunta na lamang ako sa cocktail section ng party hall para kumuha ng inumin. At nagkataon naman na nandun din si Clarice na agad napansin ang mga tinginan ko sa babaeng type ko, Papa Dudut. Sadie, tama? Oo, ikaw si Clarice? Ako nga. Pansin ko kanina pa nang lalaki ang mata mo kakatitig kay Yela. Yela who? Ayun. Ah, nahalata mo pala. Masyado ka namang observant. Tapos, simula kasi nang ipakilala ka sa akin ng boyfriend ko kanina. Hindi ka na nawala sa isip ko. Uy, bad yan. Baka magkasala ka sa boyfriend mo. As if naman magagawa akong magloko eh. Swerte ko na sa kanya, no? Anong ibig mong sabihin? Sabi na eh. Kayo talagang mga lalaki yung totoong chismosa. Ikaw naman? Na-curious lang since nabanggit mo na. Kaya sabihin mo na. Siyempre, napaka-gentleman niya. Kung tratuhin niya ako, malayong malayo dun sa ex-boyfriend ko na kulang na lang gawing punching bag mukha ako dahil sa hilig manungkot. Dati nga yata ang pangarap naging professional boxer eh. Tapos ako yung ginawang sparring niya. Aray, abusado pala yung ex mo. Buti na lang, hiniwalayan mo na siya. Yeah, pero mantakin mo, umabot pa kami ng 5 years. 5 years? Natiis mo yun? Oo, mahal ko eh. Kahit naman sino, basta mahal mo yung tao, mabubulag ka sa mga red flags nila. Ah, basta ako. Pinakamatagal ko ng relasyon, 3 buwan. Ga? Relasyon ba tawag doon or what? Madali kasi ako magsawa sa babae. Gusto ko, nagpapalit agad. Hindi ko kaya magtiis sa isang relasyon kapag di na ako masaya. Yan talaga ang mga salitaan ng mga certified chick boy. Wala tayong magagawa. Pinanganak tayong gwapo at habulin ng mga babae. Oo, pero sa nakikita ko, ikaw naman yung maghahabol sa babae. Balita ko kasi may pagka-man-hater yang si Ella. NBSP din, kaya good luck sa'yo kung paano mo pupormahan. Ganun ba? E di pag naging kami, ibig sabihin ako yung magiging unang boyfriend niya.
Ganyan na nga. Naniniwala naman ako makukuha ako loob niya kasi lahat ng babae nahuhulog sa akin. Tingnan mo ikaw, natraka ka nga sa akin, di ba? Huwag mo nga sabihin yan. Baka may makarinig sa'yo. Ikaw ang may sabi na simula nung ipakilala ka sa akin ng boyfriend mo, di na ako maalis sa isip mo. Kanina yun, hindi na ngayon. Mahal ko yata ang boyfriend ko. No? Whatever you say. Basta, sinasabi ko sa'yo, liligawan ko at mapapasagot ko yan si Ella. Good luck ulit, pero ano ba nakita mo sa kanya? Don't get me wrong, maganda naman siya, pero ang badiw ko, Morna. Sabi ng boyfriend ko, ganyan na raw si Ella kahit ng mga bata pa sila. Mahinhin, dalagang Pilipina. Yun nga yung nagustuhan ko sa kanya eh. Kasi karamihan sa mga babaeng nakikilala ko, nagpapakita agad ng motibo sa akin. Kumbaga, sunggab ng sunggab agad. Pero si Ella, kakaiba sa lahat. Kaya nakuha niya talaga atensyon ko. Excited na ako kung paano mo mababali ang sumpa ng pagiging NBSB ni Ella. Kaya nga tulungan mo ako. Anong gusto mong gawin ko? Kunin mo number niya para sa akin. Sure, ihingin ko sa boyfriend ko. Maganda si Ella, maputi, makinis ang balat, maamo ang mukha, pero may pagkamanang manamit. Masyado kasing balot na para bang anytime may mamanyakin siya ng mga kalalakihan, kaya ganon yung defense mechanism niya. Pero kitang-kita ko pa rin ang kaseksihan niya dahil pasimple ko siyang tinitingnan ng mga panahong yun. Nakuha niya kasi ang atensyon ko at swerte dahil binigay din sa akin ni Clarice ang contact number niya na nakuha nito sa boyfriend niya. Natawa pa nga ako nung chinir niya ako na galingan ko ang paniligaw kay Yela Papadudut. Sa isip ko ay challenge na mapasagot ko si Yela dahil sanay ako na ako ang niniligawan at pinapasagot ng mga kababaihan. Pero iba pala talaga sa pakiramdam kapag tinamaan ka na ng pana ni Cupido. At nangyari nga yun ng unang beses kong makita si Yela. Pagkatapos ng party, agad kong tinext ang number niya. Pero ang tagal niya bago mag-reply. Siguro inabot pa ng kinabukasan ng magandang hapon. Akala ko tuloy ay pinagtripan lang ako ni Clarice, kaya maling number ang ibinigay niya sa akin. Pero nung i-text ko ulit doon si Yelty ay halos lumabas ang puso ko sa aking bibig. Dahil sa excitement at kaba nang mag-reply na siya. Natawa pa nga ako kasi para siyang jejemong mag-text. Una niyang tinanong kung sino ako at doon ako nagpakilala sa kanya. Akala ko ay walang magiging progreso ang pag-uusap namin dahil ang tagal na naman ulit bago niya ako nireplyan. Buti na lang at hindi ako sumuko hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang pag-uusap namin. Makalipas ang 2 linggo ay nag-decide kaming magkitang dalawa, Papadudut. So, kay Clarice mo pala nakuha ang number ko, ah? Oo, kinuha niya sa boyfriend niya na pinsan mo. Kahit kailan talaga yung babaeng yun masyadong mapapil. Bakit? Nagalit ka ba sa kanya? Wala, pero kasama kasi siya ng mga pinsan ko na nagpupush sa akin na makipag-date para magka-boyfriend na. Excited na raw kasi sila na may ipakilala ako sa pamilya namin. Kahit si Lola, suportado sila. Wala naman sigurong masama sa kagustuhan nilang yun para sa'yo, right? Wala nga. Ako lang siguro yung ayaw. Na-mention ni Clarice na may pagka-man-hater ka raw. Totoo ba yun? What? No, okay talaga ng babaeng yun. Pero baka kaya niya nasabi kasi nga NBSB pa rin ako. Tsaka yung huling nang ligaw sa akin na lalaki, nireject ko agad para hindi na niya ipagpatuloy. Bakit? Hindi ka pa ba ready? Siguro, pero more on wala akong tiwala sa mga lalaki. Huwag ka sanang ma-offend, ah. May feeling ako na parang iba ka naman sa kanila. Normally, hindi talaga ako sumasama sa kahit na anong invite ng kung sinong lalaki. Pero eto tayo ngayon. Pumayag ako mag-usap tayo sa text at magkita ngayon. Hindi naman ako na-offend, pero pwede bang malaman yung rason mo? Kasi karamihan sa mga lalaki manloloko.
Yung kasing ginawa ng husband ng ate ko sa kanya. Biruin mo, may 2 na silang anak tapos 6 na taon na rin silang kasal. Hindi pa kasama dun yung 4 na taon nilang mag-boyfriend-girlfriend kaya bali 10 taon na silang magkarelasyon. Tapos pinagpalit lang siya sa ibang babae nung mokong na yon, na nakilala lang niya doon nung last na nagbakasyon kami sa Boracay. Ay, grabe yung iyak ng ate ko. Kasi pinili talaga nung husband niya yung babaeng yon kesa sa kanila ng mga anak niya. Mali nga yung husband ng ate mo kasi hinayaan niyang masira yung pamilya nila. Pero di naman lahat ng lalaki katulad niya, Yela. Hindi ko naman nila lahat, pero kasi... Ay, nung nakaraan lang, yung pinsan naming babae nag-share ng problema sa akin. Close kami nun kaya ako agad yung takbuhan kapag may problema. Lalo na pag nagkakalabuan sila ng boyfriend niya. Same problem sa ate ko. Iniwan din siya at pinagpalit sa iba pero ang malupit, binuntis pa siya. Grabe! Awang-awa ko dun sa pinsan ko, para ko na yung kapatid. Hindi niyo na ba nahabol yung lalaki? Paano namin nahabulin? Bigla na lang naglaho na parang bula. Bakit ganyan kayo mga lalaki, ha? Bakit madali sa inyong iwanan at ipagpalit yung mga asawa at girlfriend nyo sa ibang babae? Kahit bagong kilala nyo pa lang. Sandali. Bakit parang kinorner mo naman ako sa tanong mong yan? Sagutin mo na lang, total lalaki ka naman. Gusto ko lang maintindihan kung ano yung tumatakbo sa isip nyo. Hindi naman ako magsasalita para sa karamihan ng mga lalaki. Kasi magkakaiba naman kaming tao. Sa bagay, bakit mo nga ba naisip na tanungin ka? Sa lagay parang sinabi ko na rin na katulad mo yung mga manlolokong yun. Hindi ka naman siguro manloloko, no? Siyempre hindi. Nilarespeto ko yung mga babae. Dahil may mga kapatid din akong babae. At higit sa lahat, takot ako sa karma. Sakaling magloko ako sa magiging girlfriend ko. Mapadudot after ko siyang i-date sa isang mamahaling restaurant sa isang lugar na kung saan ay hindi ko akalaing magdadala ako ng babae. Pinasyal ko naman siya sa park, Papadudot. Since nabanggit niya na mahilig siya sa nature. Buti na lang dahil maganda ang panahon ng araw na yon. Marami po kaming napag-usapang mga bagay tungkol sa trabaho niya at hobbies niya. Yung iba nga ay mga random things lang, pero nagulat ako. Kasi na-enjoy kong pakinggan at malaman yon. After our first meet-up/date ay hinatid ko na si Yela sa apartment na tinutuluyan niya. Pero bago kami maghiwalay ay ninakawan ko siya ng halik sa labi niya. Tabado ako kasi akala ko ay sasampalin niya ako pero kitang-kita ko lang na nag-blush siya at ngumiti, Papadudot. Tapos ay nagulat ako kasi bigla niyang inangkla ang mga braso niya sa leg ko. At hinapit ako palapit sa kanya para ipagpatuloy ang aming halikan. Ang date namin yon ay nasundan pa ng ilang paglabas na masasabi kong nauuwi. Or nauuwi sa pag-check-in namin sa motel dahil hindi na talaga namin kayang pigilan ang init ng aming mga katawan. Oo, nakuha ko na si Yela sa kama pero hindi pa kami mag-on. Ay nag-worry ako ng husto dahil baka wala talaga siyang planong makipagrelasyon sa akin. Pumayag naman siyang ligawan ko pero hindi niya pa rin ako sinasagot. Ewan. Hindi lang ako sanay siguro kasi si Yela ang unang babaeng niligawan ko. Kaya naman may pangamba sa puso ko na baka pinapaasa niya lamang talaga ako. At sa uli, wala akong mapala sa kanya ng mga panahong yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero lahat ng agam-agam ko kay Yela ay nawala. Noong pagkaraan ng isang buwan na panliligaw sa kanya ay binigay na niya sa akin ang matamis niyang oo. Grabe. Pakiramdam ko ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo dahil girlfriend ko na siya, Papadudot. Sobrang saya ko noong sinagot niya ako sa isa sa mga date namin. Nilibre ko yung mga katabi naming table na kumakain. Wala sobrang in love ako kay Yela at ang sarap-sarap nito sa pakiramdam.
Ilalarawan ko yon na para bang hindi na nakasayad sa lupa ang aking mga paa at nakalutang na ako sa ulap papadudot. Nung naging mag-on kami ni Ella ay doon ko na-discover na marami pa rin kaming pagkakaiba. At dahil nga may pagka-introvert siya, hindi ko siya mayayang pumunta sa mga bar para mag-relax at uminom ng kaunti. Kaya ang ending ay tropa ko na lamang ang niyayaya ko o kung hindi naman sila available ay nagsusolo na lamang ako. Pinapayagan naman ako ni Ella kasi hindi naman siya mahigpit, which I like dahil ayoko nung pakiramdam na kinokontrol ako. Masaya na rin naman ako na may konting lungkot. Kasi sana naman kahit papaano ay subukan man lang niyang makisama sa mga trip ko. Papadudo. Long time no see, JD. Hi! Clarice! Long time no see rin. May kasama ka ba? Wala, solo trip. Ikaw? Wala rin. Akala ko pa naman kasama mo si Ella. Congratulations pala kasi sa wakas nasira mo na yung sumpa ng pagiging NBSB niya. Thank you. Sabi ko naman sa'yo, mapapa-oo ko siya. Ikaw wala kang tiwala sa kagwapuhan ko. Kasalanan ko bang mawalan ng tiwala sa iyo? Naghuhumiyaw din yung pagiging chick boy mo. Hindi na ako chick boy. Good boy na ako. Nax, pwede ba yun? Ang alam ko kasi, once na chick boy ka na, forever chick boy ka na. Masyado ka namang judgmental. Okay, pero bakit mag-isa ka lang ngayon dito? At dito pa talaga sa bar? Kasi ayaw naman si mama ni Ella. Hindi raw siya mahilig sa ganitong klase ng lugar. Maingay, tapos magulo. At di rin kasi umiinom yun. Pero alam naman niya na nandito ako. Kanina lang, kausap ko nga siya bago kita nakita Uy, updated yan. Malapit na tuloy ako maniwala na nagpapaka-good boy ka na talaga. Siyempre, mahal ko si Ella Kaya lang, Kaya lang ano, kasi ang dami-dami namin pagkakaiba. Lalo na sa hobbies. Nakakatampo lang kasi. Di man lang niya magawang mag-adjust para sa akin. Katulad na lang nung pagsama niya rito sa bar para mag-chill. Last time, sinamahan ko siya sa pottery lesson niya. Kahit na di ko gustong napuputikan yung mga kamay ko. Basta makita ko lang siyang masaya. Masaya na rin ako. Tapos, kamakailan lang din. Sinamahan ko siya dun sa one-day workshop tungkol sa flower arrangement. uy, maganda yon. Hindi ka ba nag-enjoy? Hindi, kasi panay ang bahin ko. Allergic ako sa mga bulaklak. Ang ending, nagpa-ear ako ng wala sa oras dahil lumala yung allergy ko. Grabe yun. Grabe nga. Kung ako yan, magagalit ako kay Ella. Kasi mukhang pinipilit ka niyang gawin yung mga bagay na hindi mo naman gusto. Ikaw na may sabi. Ganun talaga kapag mahal mo yung tao. Oo nga, pero hirap na yun kasi bago pa lang kayo magkarelasyon Baka mamaya maging dahilan niya ng mga away niyo. Okay na yun. Nakamove on na ako dun. Saka humingi na rin naman ng sorry si Ella. Thankful siya kasi sinamahan ko pa rin daw siya. Nangako na lang siya na babawi sa akin. Kaya nga akala ko sasamahan niya ako nung niyaya ko siya mag-bar. Pero hindi. Kaya eto, mag-isa lang ako. Ikaw, nasan boyfriend mo? He's busy. May business trip ilang araw na. At miss na miss ko na nga. Kaya lang ano magagawa ko? Karibal ko yata doon, hindi ibang babae kundi trabaho niya. Wala talagang perfect na relasyon, no? Kasi kahit gaano pa natin kamahal yung mga jowa natin, may pagkukulang pa rin sila sa atin. Totoo rin naman kasi may tampo rin ako sa boyfriend ko. Hindi na kasi ako pinagbigyan kahit bago man lang siya umalis. Isipin mo 2 linggo ko pa siya bago ulit makita. Tapos, lagi pa siyang busy sa work. Pagbigyan? Saka pa. Kaya dinadaan ko na lang sa pag-inom. Cheers para sa atin na nagsisolo trip tonight. Ah, yeah. Cheers! Gosh, ang sarap kahit ang pait. Gusto ko pa ng isa. Sure ka? Baka malasing ka agad yan, ha? Nandiyan ka naman Di mo naman ako pababayaan, di ba? Oo naman. Akong bahala sa'yo.
Lasing na lasing si Clarice pero nagtira po ng pang-uwi namin. Ako ang nag-asikaso sa kanya at plano kong isakay na lang siya ng taxi. Pero hinatak ako ni Clarice sa loob ng naturang taxi na pinara ko para sa kanya at pilit na pinapasama ko. Wala na akong nagawa pa. Naisip kong i-check-in na lamang siya sa isang motel para doon magpalipas ng gabi. Tapos ay iwanan ko na siya doon at uuwi na. Pero dahil sa kalasingan at init ng katawan ay hindi ko napigilan ang sarili na mahumaling kay Clarice. Nagsimula lang yon sa paghawak at halikan hanggang sa may nangyari na sa aming dalawa. Nakailang rounds din kami bago kami nakatulog sa sobrang pagod. Kinabukasan ay hiyang-hiya kami sa mga sarili namin nang nahimasmasan na kami. Nakiusap ako sa kanya na huwag ipagsasabi kahit kanino ang nangyari sa amin dahil mahal ko ang pinsan niya. Sumang-ayon naman si Clarice dahil may boyfriend din siya noong mga panahong yun. Nauna ako mag-check out sa kanya at agad kong tinext si Yela. Dumaan ako sa coffee shop at binili yung paborito niyang kape. Sunod kong pinuntahan ay yung pinakamasarap na cake and pastry shop na kinakainan namin. At bumili din ako doon na kasama kong dinala sa kanya. Gulat na gulat pa nga ang girlfriend ko nang sumulpot ako sa tapat ng apartment niya kasi hindi niya inakala na pupunta talaga ako, Papa Dudo. Pinapasok naman ako ni Yela at pinagsaluhan namin yung dala kong coffee at cake. Tuwang-tuwa siya, kaya masaya na rin ako. Pero kinakain pa rin po ako ng konsensya ko dahil sa panluloko sa kanya at sa girlfriend pa talaga ng pinsan niya. Pero wala akong planong aminin lahat ng yon kay Yela, Papa Dudut. Kaya nga para mawala na yung konsensyang nararamdaman ko, mas lalo kong pinaramdam sa kanya na mahal ko siya. At pagkalipas nga ng isa pang buwan ay niyaya ko na siyang magpakasal. Umuo naman si Yela at simpleng garden wedding yung nangyari. Invited pa nga si Clarice at grabe ang kaba ko. Pero nairaos naman ang seremonya ng kasal namin ni Yela nang walang nangyayaring gulo. O baka masyado lang akong kaning, pero hindi niyo naman ako masisisi, Papa Dudo. Fast forward. Tumira kami ni Yela sa 2-story na bahay na matagal ko nang binili. Tuluyan ko nang kinalimutan yung kasalanan ko sa kanya at sinabi ko sa sarili ko na magsisimula na kami ng bagong buhay. Kaya lang sa loob ng 3 buwan namin bilang mag-asawa ay sinubo kami ng kapalaran, Papa Dudo. Negative na naman, babe. Ganun ba? Hayaan mo na. Subukan na lang ulit natin. Pero paano kung wala na naman? Paano kung negative na naman yung resulta? Hindi ko alam pero umasa na lang tayo na baka makabuo na rin tayo, babe. Pero pagod na akong umasa para lang mabigo na naman. Hindi na tayo bumabata. Gusto ko na magka-baby tayo, babe. Ikaw ba ayaw mo pa? Siyempre gusto ko, pero kung hindi pa binibigay sa atin, anong magagawa natin? So ganun na lang yun? Anong ganun na lang yun? Gusto mo na tanggapin na lang natin na hindi na tayo magkakaanak? Ganun ba? Wala akong sinasabing ganyan, Yela. Sa tono mo kasi parang okay lang sa'yo na hanggang ngayon wala pa rin tayong baby. Eh ano ang gagawin ko? Sige nga, sabihin mo yung gagawin ko at gagawin ko. Bakit mo ako sinisigawan? Ikaw kasi, para kang bata kung umasal. Ako pa pala yung parang bata umasal eh. Masisisi mo ba ako? Ginagawa naman natin yung lahat pero parang wala pa rin. Bakit ganon? Bakit yung iba ang dali lang sa kanila magka-baby? Pero bakit tayo hirap na hirap? Ano bang mali sa katawan ko? Nakakainis naman. Babe, makinig ka, okay? Makinig ka sa akin, please. Titigan mo ako sa mga mata, Yela. Nakikinig ako sa'yo. Ikaw na ang may sabi. Ginagawa naman natin ang lahat.
Kaya nga tsagain lang natin. Sundin natin yung sinabi ng doktor na gagawin para makabuo tayo. Tapos, ipagdasal din natin. Kasi, naniniwala ako na kapag pinagdasal natin yung bagay na gustong-gusto natin, ibibigay sa atin yun ng Diyos. Ayoko lang na iwanan mo kapag hindi kita nabigyan ng anak. Bakit ko naman gagawin yun? Hindi ko lang mapigilang matakot. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Hindi kita iiwanan dahil lang di mo pa ako mabigyan ng anak. Di ba? Nangako tayo sa harap ng Diyos na aalagaan natin ang isa't isa, na mananatili tayo sa tabi ng isa't isa sa hirap at ginhawa. Kaya bakit ko naman sisirain yung sumpaan natin yun? Sige nga. Pasensya na kung masyado lang akong praning. Ayoko na masira yung pamilya natin, lalo na nagsisimula pa lang tayo. Hindi masisira ang pamilya natin kahit naabutin pa tayo ng ilang dekada na mag-asawa. At kung kalooban ng Diyos na hindi tayo magkaanak, di pa rin kita iiwan, babe. Mahal na mahal kita. Ikaw yung babaeng pinili kong makasama habang buhay. Kaya tutuparin ko yung pinangako ko sa'yo nung kasal natin. Mahal na mahal din kita. At ikaw din yung lalaking gusto kong makasama habang buhay. Kaya salamat, babe. Kasi napanatag na yung kalooban ko. Mabuti naman. Halika nga, yakapin kita. Huwag mo na munang isipin na wala pa rin tayong baby hanggang ngayon, ha? Buo naman yung pamilya natin, kahit wala tayong anak. Saka malay mo, binibigyan lang tayo ni God ng mahaba-habang time para masolo ang isa't isa bago tayo maging ganap na magulang. Kaya huwag ka na masyadong mag-alala. Sana nga ganun lang yun. Sana nga pansamantala lang yung hindi natin pagkakaroon ng baby. Kasi ready na naman tayo maging magulang, kaya sana pagkakaubat na tayo. Basta, huwag lang tayong tumigil sa pagdadasal. Naniniwala ako na nakikinig siya sa atin. Hindi lang si Yela ang frustrated ng mga panahong yon dahil ako rin, Papa Dudut. Gustong gusto ko na rin kasi na magka-baby, lalo pa hindi na ako bumabata pa. I'm already 31 that moment at yung ibang batchmate ko ay may 2 o 3 anak na. Malaki rin ang pagsisisi ko kasi sana noon pa lamang nakilala ko na si Yela para maaga kami nakapagsimula ng pamilya. Tapos kung kailan pwede na, saka naman kami hindi magka-baby. Sa kabila ng lahat ay alam kong mas matindi yung lungkot na nararamdaman ng misis ko dahil hindi niya ako mabigyan ng anak. Kaya nga imbes na sisihin siya sa bagay na hindi rin naman niya kontrolado, inunawa ko siya ng husto, inalagaan at minahal, Papa Dudut. Sa kabila ng paulit-ulit naming pagkabigo na magkaanak ay hindi pa rin kami sumuko ni Yela. Regular kaming nagpapakonsulta sa doktor at sinusuyod ang lahat ng pwedeng makatulong sa amin. Ganon din na sinusunod ang mga payo ng mga eksperto. Pero higit sa lahat ay natutunan naming lumapit sa Panginoon para ipanata ang pagkakaroon namin ng anak. Nandun yung bumibisita kami sa mga kilalang simbahan para magdasal sa mga santo nila na tuparin ang tanging hiling naming mag-asawa upang mas makumpleto na ang pamilya namin. Mahirap pero nandun yung pag-asa na isang araw ay diringgin din ng langit ang aming dasal na magkaanak na, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkalipas ng 2 buwang pamanata at pagdarasal na sana'y mabuntis na si Yela, ay sinurpresa niya ako isang umaga ng magandang balita. Kakatapos lang niyang magtitinoon at ayon sa resulta ay buntis siya, Papa Dudut. Buntis ang misis ko. Kaya naman sobrang saya namin. Nagkaiyakan pa nga kami mag-asawa at nagpasalamat sa may kapal dahil sa blessing niya sa pamilya namin. Bigla kami nabuhayan ng loob dahil sa paparating naming baby. Sa katunayan ay bilang excited parents ay hindi na kami magkanda-ugaga sa pagkaplano ng mga gamit na bibilhin at bagay na gagawin kapag pinanganak na ang aming anghel. Kaya lang ay hindi na yun natupad.
Dahil pagkalipas lamang ng 2 linggo ay dinugo na si Yela at nalaglag ang baby namin. Masakit mawalan ng anak. Kahit na sabihin ninyong dugo pa lamang yon at hindi pa naman nagtatagal simula nang mabuo sa sinapupunan ni Yela. Pero matagal namin siyang hinintay at kinasabikang dumating. Kaya ganoon na lamang ang hinagpis naming mag-asawa ng maagang bawiin sa amin ang aming anak, Papa Dudu. Pagkalipas ng 2 buwan ay sinubukan ulit namin magka-baby at positive ulit si Yela. That time ay mas iningatan na namin ang pagbubuntis niya, pero pagkalipas lang ng 1 buwan ay muling nalaglag ang baby namin. Lugmok na lugmok kami mag-asawa at hindi ko makausap ng matino si Yela. Hanggang sa bigla na lamang pumasok sa isipan ko yung kasalanang nagawa ko kay Yela. Ewan ko ba kung bakit ko biglang chinat sa messenger si Clarice para maglabas ng nararamdaman sa kanya. Kinomfort naman niya ako at aaminin kong gumaan ng feelings ko ng panahon na yun. Hindi ko na lamang namalaya na mas madalas ko na pala siyang kinakausap kesa sa misis ko, Papa Dudu. Hayop ka, JD! Ano to? Ano to? Yela, ano ba? Bakit mo binato sa akin yung cellphone mo? Nakuha mo pa magtanong? Galing mo rin umarteng inosente tulang ginagawang kademonyo, ano? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Ikaw tong masyadong mainit dyan. Nananahimik lang ako rito tapos nambabato ka bigla dyan. Bakit di mo tignan yung cellphone bago mo depensahan yung kasinungalingan mo? Tignan natin kung baka pag maang-maangang ka pa. Ano ba kasi to? Babe, magpapaliwanag ako. Wala ka nang dapat ipaliwanag! Nabasa ko na lahat dyan sa conversation niya ni Clarice! Walang hiya kayong dalawa! Bababoy niyo! Hindi naman namin sinasadya, babe. Saka 1 beses lang naman nangyari yun. Wala akong pakialam kahit 1 beses lang yun nangyari! Hindi pa rin yung dahilan para maabsuelto ka na sa panloloko mo sa akin! Kaya pala, ang lambing-lambing mo nung araw na yon kasi may kasalanan ka, demonyo ka. May papunta-punta ka pa sa apartment ko at padala-dala ng kape at pagkain, yung pala. Gusto mo lang linisin yung konsensya mo. Kasama rin pa sa plano may pakasalan ako? Pinakasalan kita kasi mahal kita, babe. Huwag mo nga ako tawagin, babe. Nasusuka ako sa pagbumuka mo. Makinig ka kasi muna sa akin. Sige, bibigyan kita ng 1 minuto para magsalita. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Siguraduhin mo lang na makukumbinsi mo ko sa mga idadahilan mo dahil kung hindi, ewan ko na lang! Please, Yela. Huwag mo akong iwan. Hindi ko kakayanin pag nawala ka sa akin. Mahal kita eh. Yung nangyari sa amin ni Clarice, wala lang yun. Dahil lang yun sa alak. Saka, kasalanan niya kasi inakit niya ako. Nagmagandang loob lang ako na i-check-in siya nun sa motel. Kasi lasing na lasing siya. Pero siya tong nagbigay ng motibo. Pero pinatulan mo pa rin. Ibig sabihin, gusto mo rin. Ibig sabihin, malisyoso ka. Kaya ginalaw mo siya. O tapos ano na ngayon? Ha? Sa kanya ka naman nagpapacomfort kasi alam mong devastated ako dahil sa pagkawala ng mga anak natin? Ha? Ganun ba yun, JD? Hindi lang naman ikaw yung nagluluksa. Ako rin naman. Pero napaka-unfair mo. At ako pa yung unfair? Oo, kasi akala mo ikaw lang yung nawalan eh. Ako rin naman. Lagi kang nagagalit sa akin na para bang kasalanan ko kung bakit di nabubuhay yung mga anak natin. Hindi mo ako kinakausap, kaya sino kakausapin ko? Tapos doon ko na naisip si Clarice kasi alam ko maiintindihan niya ako at di nga ako nagkamali. Ang kapal ng mukha mo! Wala kaming ginagawang masama ni Clarice. Nagpapacomfort lang ako sa kanya. Pero bakit ka nagpapacomfort sa ibang babae? Eh may asawa kang tao! Alam mo, napakabulok ng katwiran mo! Walang ginagawang masama, eh natikman niyo na nga yung isa't isa!
Yela, huwag kang magsalita ng ganyan. Bakit? Nahihiya ka? Aba, dapat lang na mahiya ka kasi nakakahiya naman talaga yung ginawa nyo. Nakakatiri kayo! Nasusuka ako sa inyo! Galit na galit sa akin si Yela nang malaman ang panluloko ko sa kanya nung hindi pa kami kasal. Pero wala na rin naman ako magagawa para itama ang pagkakamaling yon dahil sa nangyari na. Pilit kong pinaintindi sa kanya na dala lamang yon ang kalasingan at bugso ng damdamin pero nagbingi-bingihan si Yela sa mga rason ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon at naiyak na lamang din ako sa sobrang aburido dahil sa kamalasang nangyayari sa pamilya namin. Galit na galit sa akin si Yela, kulang na lamang ay isumpa niya ako, Papa Dudut. Muli ako nakaramdam ng konsensya sa mga kasalanan ko sa kanya pero thankful pa rin ako dahil hindi ako hiniwalayan ng misis ko. Siguro kahit papaano ay tinablan siya ng pakiusap ko na huwag akong iiwanan. Mahal na mahal ko kasi siya. At nangako ako na gusto kong bumawi sa mga pagkakasala ko sa kanya. At kahit na hindi naman siya sumagot o sumang-ayon, ramdam ko na binigyan pa rin niya ako ng pagkakataon. Kaya ginawa ko talaga ang lahat para suyuin siya. Kahit kasal na kami, niligawan ko ulit si Yela. Pinaramdam ko sa kanya na siya lang ang babaeng gusto ko at mamahalin sa panghabang buhay. Na siya lang ang pinakamaganda at natatangi sa lahat. Pero ewan ko ba kung bakit parang lagi niyang binabaliwala yung mga efforts ko. Lagi niyang pinaparamdam sa akin na hindi ko makukuha ang loob niya kahit na anong gawin ko. Doon ako nakaramdam ng frustration kasi ang unfair niya para sa akin, Papa Dudut. Babe, pinagluto kita ng paborito mong sopas. Ito oh, dinalan kita. Lapag ko lang dito sa may tokador. Kain ka na. Salamat pero ayoko. Wala rin naman akong gana. Ay, pero hindi ka rin nagkapunan kagabi. Natulog ka lang kasi sabi mo wala ka rin gana. Kailangan mo kumain kahit konti dahil iinom ka pa ng gamot. Ilang araw na yung lagnat mo. Pwede ba iwanan mo na lang ako? Kasi lalong sumasama pakiramdam ko sa ingay mo eh. Dami mong sinasabi, naiinis ako. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Wala akong pakialam! Yan na naman. Di mo kailangang sumigaw. Naririnig naman kita eh. Kung naririnig mo naman pala ako, edi sana kanina ka pa umalis. Nag-aalala nga ako sa'yo kasi ilang araw ka nang may sakit. Kaya hindi ka gumagaling kasi ang tigas ng ulo mo. Mas gusto ko nga na hindi na ako gumaling para mamatay na lang din ako katulad ng mga anak natin. Huwag mo namang sabihin yan oh. Sasabihin ko yung gusto kong sabihin dahil ito yung nararamdaman ko. Pagod na ako, JD. Pagod na ako pakisamahan ka sa isang bubong dahil ang kasawa na kita. Sinubukan ko naman ang patawarin ka. Nabigyan ka ng chance na bumawi pero sa tuwing nakikita kita, naaalala ko yung pagtataksil mo sa akin. At magdawag mo na rin subukan makatira dahil hindi na inuubra sa akin, hayop ka. Ay, pero ginagawa ko naman lahat, di ba? Bumabawi ako. Nagsisisi. Pinaparamdam ko sa'yo na ikaw lang yung mahal ko. Akala mo ba sapat na yun? Kasi kung oo, eh di sana nawala na tong pait at pilit na nararamdaman ko sa dibdib ko. Sana kung ganun lang kadali ang lahat. Matagal na kitang napatawad pero hindi eh. Hindi nga ako makahinga ngayon dahil sa matinding galit kaya pwede ba? Lumayas ka na sa harap ko! Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo! Please, Yela. Hayaan mo lang akong gawin yung tungkulin ko bilang asawa mo. Hayaan mo akong alagaan ka. Sige na. Kumain ka na para makainom ka na ng gamot. Ayoko niyan! Bakit mo ginawa yun? Nag
Magsaya ka ng pagkain! Ikaw kasi ang kulit mo eh! Sabi ngayon ko yung sopas mo, pinagpipilitan mo ba? Tsaka naman ko kung nilagyan mo pala yan ng lason para matuluyan na ako. Nang sa ganon, kayo na ni Clarice magsama. Walang ganun! Masyado ka lang praning! Masisisi mo ba ako? Eh kasalanan mo kung bakit ako nagkakaganito. Kaya magtiis ka. Kasi ito na yung ganti ko sa'yo. Sisiguraduhin kong ikaw ang susuko sa ating dalawa dahil hindi na mangyayari na babalik tayo sa dati. Wala kang dapat nasisihin kundi sarili mo. Kaya linisin mo na yung kalat at umalis ka na sa harapan ko. Wala akong nagawa ng mga panahong yun kundi ang sundin ang gusto ni Yela. Niligpit ko yung natapong sopas at nagkalat na bubog ng mangkok bago siya iniwang nakahiga at umiiyak sa kwarto namin. At kahit na anong pakiusap at pagpapaamo ko sa kanya, Papa Dudo, ay paulit-ulit niya rin akong pinagtatabuyan. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Lugmok na lugmok ako kasi nagbago na ng tuluyan ng babaeng pinakamamahal ko. Pero sa kabila ng lahat ay hindi pa rin ako tumigil na mag-effort para mapatunayan kay Yela na nagsisisi na ako sa mga nagawa ko sa kanya, Papa Dudo. Mahal na mahal ko si Yela at ayokong masira ang pamilya namin dahil lang sa mga kasalanan ko sa nakaraan. Kaya lang napapagod din naman ako, napapatanong ako sa sarili ko kung tama ba ang trato sa akin ni Yela o masyado na siyang nagiging unfair. Para sa akin na hindi ko deserve na tiisin ang ganito katagal, lalo pat humingi naman ako ng tawad at pilit na nagbabagong buhay na. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin sa problemang pinagdadaanan ko, Papa Dudo. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko and thank you in advance. Sakali pong mapili po ninyong i-ere ang aking kwento. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, JV. Dear Papa Dudo, hindi raw matatawag na pamilya ang nakatira sa isang bahay kung hindi sila binubuo ng tatay, nanay, at mga anak. Ayun nga lang na hindi lahat ay binigyan ng kakayahan na magkaanak. Hindi lahat ng mag-asawa ay maswerteng nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng masayang pamilya. Papa Dudo, tawagin, binalaman ko ako sa pangalang Alma. 41 years old at nakatira dito sa Makati. Nagtatrabaho ko noon sa bangko kung saan ko nakilala ang asawa kong si Oscar. Siya rin ang dahilan kung paano ko na-discover ang inyong programa na Barangay Love Stories. Dahil ito raw ang paborito niyang programa sa Barangay LS 97.1. Manager siya noon sa bangko at isa naman akong accountant. Nagsimula kami bilang isang mabuting magkaibigan dahil siya halos ang nag-train sa akin noong bago pa lamang ako. Nagsimula rin kasi siya sa pagiging accountant bago na-promote bilang manager. Marami din kaming napagkakasunduan ng magkaibigan pa lamang kami ni Oscar. Pati nga pagdating sa pagkain ng maanghang, parehas din kami ng hilig ni Oscar. Kaya naging madalas noon ang tuksuhan sa opisina sa aming dalawa. Tuksuhan na nauwi sa relasyon at masayang pagsasama bilang mag-asawa. Alma, nalaban mo ba yung color blue na uniform ko? Alma? Umiiyak ka ba? Hindi. Nagtitiklop lang ako ng mga damit dito na sinilong ko kanina. Ano nga yung hinahanap mo na uniform? Bakit ba umiiyak ka na naman? Hindi naman ako umiiyak. Huwag ka na mag-deny kasi namamaga pa yung mga mata mo. Sabihin mo na lang sa akin ang totoo.
Wala namang dahilan para umiyak ako, Oscar. Medyo sinisipon lang talaga ako kaya naluluhan na rin ang mga mata ko. Yung baby ba natin? Dahil ba to sa pagkalaglag ng baby natin mula sa sinapupunan mo ilang buwan nang nakakaraan? Sabi ko naman sa'yo, hindi mo kailangan na maglihim sa akin. Akin na nga yung mga kamay mo. Nahawakan ko ng mahigpit. Sorry, Oscar. Bakit ka naman nagsasorry? 4 na buwan na kasi ang nakakalipas mula nang makunan ako. At nangako ako na hindi na ulit ako iiyak pa. Pero hindi ko talaga mapigilan na maluhain. Normal lang naman ang umiyak, lalo na sa'yo. Halos 6 na buwan nang pinagbuntis ang anak natin. Kaya alam ko na ikaw ang mas apektado sa pagkawala niya. Hindi ko lang kasi maintindihan, Oscar. Bakit ganun? Bakit kailangan na mawala pa siya sa atin? May dahilan kung bakit nangyayari ang mabibigat na bagay sa buhay natin, Alma. Ano pa bang dahilan ang pwedeng ibigay? Sa 4 na beses na pagkawala ng baby natin mula sa sinapupunan ko. Bakit kailangan paulit-ulit na lang ako makunan? Bakit kailangan na mangyari pa sa atin to? Bakit tayo pa? Hindi ko masasagot yan sa ngayon. Pero sigurado ako na may tamang panahon para makuha natin ang mga kasagutan sa mga tanong mo. Saan ba ako nagkulang, Oscar? Sinabi ko naman sa'yo noon na wala kang naging kahit na anong pagkukulang, Alma. Oscar, sinunod ko lahat ng bilin ng doktor sa akin. Mula sa pagkain ng mga tama hanggang sa pahinga na kailangan ng katawan ko. Umahig na nga rin ako na mag-resign sa trabaho dahil ang sinabi ng doktor na dapat kong gawin. Kasi nalagaan ko ang katawan ko para sa baby natin. Pero bakit bumitiw pa rin siya? Bakit nawala pa rin ang anak natin? Baka hindi pa raw tayo handa para magkaroon ng anak. Kaya hindi pa siya binibigay sa atin. Ano pa bang kailangan natin gawin? Para makita ng Diyos na handa na tayo maging magulang. Alma, mahirap sagutin ang mga tanong mo dahil hindi ako ang Diyos. Isa lang ang alam ko. Wala kang naging pagkukulang. Naging mabuti kang asawa sa akin at ina sa mga anak natin na pinagbuntis mo kahit hindi man sila nabuhay sa mundong to. Oscar, sorry. Sorry talaga. Sorry kung palagi na lang akong ganito. Palagi na lang akong umiiyak. Sorry kung palagi mo na lang akong nakikita na mahina. Mahal na Alma, hindi mo kailangan na mag-sorry sa akin. Ang gusto ko lang, kahit alam ko na mahirap, magpakatatag ka. Kasi yun ang paulit-ulit kong ginagawa. Nahihirapan din ako kasi 4 na beses na tayong nawalan ng anak. Nahihirapan ako pero nagpapakatatag ako para sa'yo. Kaya sana, hindi nang gawin mo. Magpakatatag ka rin para sa akin. Papa Dudok, walang perpektong tao at wala ring perpektong relasyon. Pero lahat ay ginawa namin pareho ni Oscar para talagang magkaroon kami ng maayos na pagsasama. Solong anak lang si Oscar na mga magulang niya kaya umasa ang mga ito na mabigyan namin sila ng maraming apo. Naalala ko pa noong unang beses ko silang makilala. Walang ibang bukang bibig ang nanay niya kung hindi sana maka-4 o 5 anak daw kami ni Oscar. Umaasa raw sila na magkakaroon kami ng malaki at masayang pamilya. Nang mga panahon na yon ay hindi pa kami kasal ni Oscar. At matid ko sa sarili ko na may problema ako sa matres ko. Irregular kasi ang period ko at college pa lamang, na-diagnose na ako na may PCOS. Kaya nga nang makilala ko ang mga magulang ni Oscar at malaman ko ang pangarap ng mga ito, para sa kanya ay nangamba ako kaagad na baka hindi ako matanggap ni Oscar kapag nalaman niya ang kalagayan ko. At nangiyain niya ako na magpakasal noon ay naiyak talaga ako na labis niyang pinagtaka at pinag-alala. Halata kasi na hindi tears of joy ang nilabas ng mga mata ko ng mga oras na yon. Luha yon ng lungkot at pangamba.
At doon ko sinabi sa kanya ang kalagayan ko na baka mahirapan ako na bigyan siya ng anak. O baka hindi ko na siya tuluyang mabigyan ng anak. At tinanong ko siya kung mamahalin at pakakasalan niya pa rin ba ako kahit na hindi ko siya mabigyan ng anak. Sinabi niya naman na tanggap niya at mamahalin niya ang lahat sa akin. Kaya ng araw na yon, Papa Dudut, ay tinanggap ko ang alok niya ng pagpapakasal sa akin. Alma, ang sarap nitong niluto mong sinigang ah. Talaga? Sakto lang ba ang lasa ng sabaw at pagkakaluto ko sa karne ng baboy? Saktong-sakto lang ang lahat. Kita mo nga oh, pangatlong buhos ko na ng kanin tong nasa plato ko ngayon. Ganyan ka naman talaga kumain kapag sinigang ang ulam. Kasi paborito mo yan. Pero iba talaga ang pagkakaluto mo ngayon. Sobrang sarap talaga. Namiss mo lang yung sinigang ko. Nako, siguro nga. Kung pwede nga lang, gabi-gabi sana ito lang ang ulam natin eh. Hoy, hindi naman pwede yun. Kasi kailangan din natin mag-ulam ng gulay sa ibang araw. May gulay naman tong sinigang ah. Alam ko. Pero iba pa rin yung nag-uulam tayo na puro gulay lang. Lalo na sa ganitong edad natin na malapit na mawala sa kalendaryo. Oscar? Alma? Sino yung kumakatok? Gising pa ba At kayo? ganitong oras pa talaga? Oscar? Parang boses nga ni Jenny yun na dati nating katrabaho. Pupuntahan ko lang yung kumakatok kasi tapos na rin naman akong kumain. Pagbuksan Sige, mo naman ako ng susunod rin ka agad ako. Jenny! Sabi na nga ba at boses mo ang narinig ko? Alma! Alma, salamat. Pinabuksan mo ako ng pinto. Bakit ka umiiyak? Tsaka, bakit may dala kang malaking bag? May pasaka pa sa pisngi at braso mo, oh. Pasensya na talaga sa abala. Pero wala na kasi kung alam na pwedeng mapuntahan. Ayos lang, Jenny. Halika, pumasok ka nga muna. Salamat. Maupo ka muna sa sofa. Sige. Ano ba nangyari? Sabihin mo sa akin. Si Edward kasi. Pinagselosan niya yung dati kong kaklase na nakasalubong namin sa mall kaninang umaga. Oh, si Jenny palang bisita natin. Oscar, ikuha mo naman muna si Jenny ng isang basong tubig. Sige, sandali lang. Sinaktan ka na naman ba ng live-in partner mo? Kaya may pasaka sa braso at pisngi mo? Oo. Ayaw niya kasing maniwala na wala naman kaming naging relasyon nung dati kong kaklase. Nagulat at natuwa lang kami na makita ang isa't isa kaya bigla siyang napayakap sa akin. Pero pinaalis ko na rin kagad siya kasi napansin ko na iba nang tingin sa kanya ni Edward. Tapos, nung makaalis siya, pinagtaasan na ako ng boses ni Edward hanggang sa paunahin na niya akong umuwi ng bahay. Nung makauwi naman si Edward, lasing na siya. At doon na niya ako sinimulang sigawan at saktan. Ito na ang tubig, Jenny. Uminom ka muna. Salamat, Oscar. Grabe talaga yung si Edward. Sabi ko naman sa'yo, hiwalayan mo na yung lalaki na yan eh. Kasi hindi naman to ang unang beses na sinaktan ka niya. Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa pinagbubuntis mo, Jenny. Kaya nga pinilit ko na talagang makaalis sa bahay na yon. Nung huminto siya sa pananakit sa akin kanina at lumabas ng bahay, kinuha ko kaagad yung mga importanteng gamit ko at ilagay ko dito sa bag. Hindi na ako nagdalawang isip pa na iwan siya dahil baka yung pinagbubuntis ko naman ang mapahamak ng dahil sa kanya. Sa wakas, natauhan ka rin na iwanan ng walang hiyang lalaki na yun. Ang laki na ng tiyan mo, oh. Parang ilang buwan na lang manganganak ka na, pero sinasaktan ka pa rin ng hayop na yun. Alma, Oscar, alam kong nakakahiya pero pwede bang dito muna ako sa bahay niyo kahit ilang araw o linggo lang? Wala kasi kung alam na pwedeng puntahan dito sa Maynila. Nasa Davao kasi yung mga kamag-anak ko. Oo naman, Jenny. Parang kapatid
kapatid na kita kaya welcome ka dito sa bahay namin ni Oscar. Papadudot bago kami magpakasal, ginamot ko muna ang PCOS ko at nagpa-regular check-up ako sa isang OBGYN. Gusto ko kasi na maayos kong maibigay ang sarili ko sa magiging asawa ko. Mahigit na 1 taon na gamutan hanggang sa maging regular na ang buwan ng dalaw ko. At sabi ng doktora ko noon na mas naging maayos na raw ang matres ko. Kaya naman nang magpakasal kami ni Oscar ay medyo buo na ang loob ko na mabibigyan ko na siya ng anak. Pero hindi pa rin pala naging madali ang proseso. Lalong tumibay ang pagdududa ko sa sarili ng 4 na beses na akong makunan. Sobrang bigat noon kasi pakiramdam ko. Naging pabaya akong ina. Kahit lahat ng payo ng doktor ay sinusunod ko naman. Mula sa minor exercise na kailangan kong gawin, mga gamot na kailangan kong inumin, at pagpapahinga para sa katawan ko. Hanggang sa pati na ang pag-resign sa trabaho ko ay sinang-ayunan ko rin. Lahat ng effort at sakripisyo ko ay nakita yon ni Jenny na kaibigan at dati kong katrabaho. Bago siya umalis sa bangko kung saan kami nagkakilala ni Oscar, siya ang pinaka naging malapit na kaibigan ko. Kaya naman alam niya lahat ng tungkol sa kwento ng relasyon namin ng asawa ko. At hindi talaga kami nagdalawang isip na tulungan siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, na unang magtrabaho si Jenny sa bangko kung saan kami nagkakilala ni Oscar noon. Kaya naman nauna rin talaga silang maging magkaibigan. At masasabi ko na si Jenny ang naging tulay para maging malapit kami noon ni Oscar sa isa't isa. At kahit sa ibang bangko na siya nagtatrabaho noon, siya pa rin ang kinuha naming maid of honor sa kasal naming mag-asawa. Nung minsan kausap ko noon si Jenny, naikwento niya sa akin ang tungkol sa pagiging seloso at mapanakit ng live-in partner niyang si Edward. Pero hindi ko inakala na darating sa puntong pupunta siya sa bahay namin na maraming pasa sa mukha at katawan. Pinayuhan namin siyang magsampa ng kaso o kahit na ikabarangay ang pinakasama niya, pero ayaw niya na raw ng mas malaking gulo. Nakiusap na lamang siya na tumuloy sa amin hanggang sa makapanganak siya. Nagsilay ng isang napaka-cute na baby girl si Jenny, Papa Dudut. Malusog ito at kamukha talaga ng kaibigan ko kahit baby pa lamang ang anak niya. 2 buwan pa ang lumipas ay nagpaalam si Jenny na magtatrabaho sa Taiwan at iiwan muna sa amin ang anak niya. May kamag-anak daw kasi itong nagtatrabaho doon at nag-alok ng mabilisang proseso kay Jenny para makapagtrabaho din doon. Ang sabi niya ay magpapadala daw siya ng panggasto sa oras na maging maayos na ang sitwasyon niya doon. Kaya pumayag na rin kami ni Oscar. Maayos ang komunikasyon namin sa unang ilang buwan niya sa Taiwan. Hanggang sa hindi na namin siya muli pang nakausap. May nakarating na lang na balita sa amin na nakapag-asawa na siya ng ibang lahi. At hindi pinaalam sa lalaki ang tungkol sa anak niya. Kaya naman sa halos 9 na taon, ay kami ang nag-alaga sa anak ni Jenny na si Lotlot. Sakto na tong pagkakaluto ko dito sa mga turo na to. Para sa merienda ni na Lotlot at Oscar mamaya. Pauwi na rin siguro ang mga yun. Ipagtitimpla ko na nga sila ng kape at gatas para kapartner nitong merienda nila. Nay! Nakauwi na po kami ni Tatay! Mabuti naman at nandito na kayo sa bahay. Mukhang saktong uwi namin kasi nakahanda na dito sa lamesang merienda namin. Tama ka dyan. Kaya umupo na kayo dyan sa harap ng lamesa para sabay-sabay na tayong makapagmerienda. Wow! Turon! Saging na may langka ang laman ng turon na yan, Lotlot. Alam ko kasi na yun ang paborito mo. Opo, Nay! Thank you po! Walang anuman, anak. Oh, kumain ka na. Sige po, Nay! Kumusta naman ba ang mga grades ni Lotlot, Oscar? Ito ang card ng grades niya sa iba't ibang subject. Matataas lahat ang nakuha niya. Patingin nga ako. Aba, matataas nga tong grades mo, Lotlot. Siyempre po, kasi lagi po ako nag-aaral.
Kung nandun ka lang kanina, ikaw yung bubulungan ng teacher niya na si Lotot daw ang pinakapaborito ng estudyante sa klase niya. Pabulong niya lang sinabi kasi baka raw marinig ng ibang magulang na nandun sa classroom. Pero ilang beses niya talagang binidang pagiging tahimik pero bibo ng anak natin. Ang galing naman talaga ng anak namin. Sobrang nakaka-proud. Ginagawa ko po yun para lagi kayong proud sa akin ni tatay. Palagi naman kaming proud sa iyo, anak. Pero sayang talaga at hindi ako ang kumuha ng card mo kanina. Ang sakit kasi talaga ng puson ko dahil unang araw ng dalaw ko ngayon. Mabuti na lang at pinayagan na mag-leave sa trabaho ang tatay mo ngayon. Aliw na aliw nga po si tatay sa classroom namin kanina eh. Talaga? Opo, kasi may mga kaklase ako na tatay din nila yung kumuha ng card nila. Yung mga tatay po nila yung kakwentuhan ni tatay kanina. Ay, nakakatuwa lang kasi akala ko talaga ako lang ang lalaking pupunta din kanina. Marami-rami rin pala kami. Aba, marunong ka na rin makipagkwentuhan sa iba mga magulang, ha? Nawala na talaga ang pagiging tahimik mo, Oscar. Mababait din kasi yung mga nakilala ko doon. Kaya napakwento talaga ako. Kumusta na palang pakiramdam mo ngayon? Mas maayos na kaysa kanina. Hindi na ba masyadong masakit ang puson mo? Hindi na kasing sakit nung kagaya kaninang umaga. Magpahinga ka na lang ulit mamaya. Ako na lang ang magluluto ng pagkain natin para sa hapunan. Hindi na, ayos lang ako. Kaya ko namang mag-asikaso ng hapunan mamaya. Hayaan mo nang ako ang gumawa nun. At magpahinga ka na lang muna. Tama po si tatay, Nay. Tutulungan ko po siya kaya huwag niyo na pong alalahanin ng pag-aasikaso ng hapunan. Magpahinga na lang po kayo. At sisiguraduhin ko na masarap ang ulam na iluluto namin ni tatay. Di ba po, Tay? Siyempre naman anak. Lalo na kapag katulong kita sa pagluluto mamaya. Wala naman po akong assignment ngayon eh. Kaya tutulungan ko po talaga kayo. Ipagluluto po natin si nanay ng masarap na hapunan. Ay, naku talaga tong anak ko. Napakalambing kahit kailan. Pahakap nga ako. Papadudot, sinubukan namin na kontakin ang ilang kakilala ni Oscar na nagtrabaho din sa Taiwan. 2 taon na noon si Lotlot at gusto lang naming malaman kung ayos lang ba ang kalagayan ni Jenny. May isang pinsan doon si Oscar na nakausap namin sa Facebook at pinakita namin ang picture ni Jenny. At kinumpirma niyang yun nga raw. Ang nakita niya na naglalakad sa loob ng isang mall kasama ng isang lalaki na ibang lahi. Nakita niya rin na malaki na ang tiyan ni Jenny at halatang nagdadalang tao ito. Nakiusap kami sa pinsan ni Oscar na sa susunod na makita si Jenny. Magpakilala siya na pinsan ng asawa ko at tanungin kung anong plano sa anak niyang si Lotlot. Muli raw nag-cruise ang landas nila sa isang lugar sa Taiwan. At ginawa niya ang pakiusap namin. Wala raw noong kasama si Jenny kaya nagawa itong kausapin ng pinsan ni Oscar. Nagsorry raw si Jenny sa pinsan ng asawa ko at sinabing wag raw sanang sasabihin sa asawa nito ang tungkol kay Lotlot. Dahil hindi raw alam ng asawa ni Jenny na may anak na siya. Sinabi rin daw ni Jenny na sa amin na lamang daw si Lotlot dahil baka hindi ito matanggap ng asawa niya. Nasaktan kami noon para kay Lotlot. Kaya naman mula noon ay mas tinuring na talaga namin na parang tunay na anak si Lotlot. Oscar, heto na ang kape at tinapay mo na may palamang peanut butter. Ilalagay ko muna dito sa mesa tong tray kasi mainit pa tong 2 tasa ng kape na nandito para sa atin. Ah, sige. Salamat, Alma. Si Lotlot pala. Anong oras makakauwi? Siguro bago mag-alas 5. Pero ihahatid naman daw siya nung nanay ng kaklase niya. Medyo malapit lang din naman dito yung bahay kung saan sila gumagawa ng school project ng mga classmates niya. Mukhang napaka-busy ng anak natin Nako, sinabi mo pa, Oscar. Minsan nga nang sinilip ko yan sa kwarto niya ng madaling araw, nakita ko na nakahiga na siya sa kama niya. Malalim na ang tulog pero may hawak pa na libro. Sinabi ko na sa kanya noon na iwasan ang pagbabasa ng libro habang nakahiga Pero talagang dinadala niya hanggang sa kama niya ang pagre-review niya. Malapit na rin kasing exam nila, di ba? Oo, sa susunod na linggo na. Gusto niya kasi na mas mataas pa ang makuha niyang grade sa last grading period nila. Kaya grabe talaga siya mag-aral. Baka naman maabuso niya masyadong katawan niya. Sinabi ko naman na okay na yung grades na nakuha niya nung nakaraan.
Hindi niya na kailangan na mas taasan pang lahat ng yun. Pinaalala ko na yan sa kanya. Ang sabi ko, huwag siya masyado magpupuyat kasi ayaw natin na magkasakit naman siya. Makulit lang talaga yung anak natin at gusto na mas galingan pa sa klase nila. Pero huwag kang mag-alala. Palagi ko naman chine-check ang oras ng pagtulog niya eh. Minsan lang kapag nagigising siya ng madaling araw, inaaral niya ulit ang huling libro na huling binasa niya. Yun ang kwento niya sa akin na minsan mag-usisa ako kung bakit may hawak siyang libro habang nakahiga sa kama niya at malalim na ang tulog. Mukhang kailangan pa na mag-isip ng regalo para sa darating na recognition day niya. Alam mo ba na dapat sasabihin ko na sa'yo yan? Kasi sigurado ako na maraming medalya na naman ang isasabit natin sa kanya. Pero hindi naman mahilig sa material na bagay si Lockhart eh. Baka mag-request lang siya na mamasyal tayo ng ibang sine at kumain sa labas. Tama ka dyan. Kasi dun pa lang sobrang saya na ng anak natin. Oscar? Boses ni Jenny yun ah. Kayo, ano masamang hangin na nagdala sa kanya dito sa bahay natin pagkatapos ng 9 na taon? Sasamahan na kitang pagbuksan siya ng pinto. Mabuti pa nga. Kasi baka hindi ko mapigilan ng sarili ko kung ano pa masabi ko sa kanya. Alma! Nandiyan ba kayo? Kasi... Ay, mabuti naman at nandito kayo ngayon sa bahay nyo. Anong kailangan mo? Ayan kagad talaga ang tanong? Hindi ba pwedeng kumustahin mo muna ako, Alma? Ang lakas naman ng loob mo na sabihin sa harap namin yan. Ikaw ba? Nagawa mo bang kumustahin kami o si Lotlot sa loob ng 9 na taon? Kaya nga nandito ako ngayon, di ba? Dahil sa anak ko. Anak mo na kami ang nagpalaki at kinilala bilang mga magulang niya. Kasi yung tunay na nanay niya, nawala ng pakialam sa kanya. Alam ko naman ang naging pagkakamali ko. At nandito ako ngayon para itama ang lahat ng yun. At sa tingin mo talaga may itatama ka pa? Alma, Hindi ko naman talaga ginusto na iwanan sa inyo ng matagal yung anak ko. Kinailangan ko lang talaga ng oras para aminin sa asawa ko yung tungkol sa kanya. Pero ngayon, tanggap na niya ang lahat sa akin, kaya pwede ko nang kunin ang anak ko. Ay, teka! Wow! Ganun na lang yun, ha? Alma, kumalma ka muna. Jenny, hindi mo pwedeng basta kunin na lang sa amin ang bata. At bakit hindi? Kahit pagbalik-balik ta rin yung mundo, ako pa rin ang nanay niya. Pagkano bang kailangan nyo, ha? Kwentahin niyo lahat ang nagastos niyo sa anak ko at babayaran ko. Kahit kailan, hindi mababayaran ng pera ang ginawa namin pag-aalaga at binigay namin pagmamahal kay Lotlot. Kaya umalis ka na dito, Jenny. Kasi hindi ko ibibigay sa iyo si Lotlot. Hindi mo makukuha sa amin ang anak ko. Hindi mo siya makukuha sa akin. Dahil ako na ang nanay niya. Ako na, Jenny! Ako na! Papadudot mula ng unang beses kong mabuhat si Lotlot noong baby pa lamang siya. Habang nabuhay ang pagiging pusong nanay ko. Alam kong hindi ko siya anak pero ng mga oras na yon, pakiramdam ko ay para sa akin siya. Kaya nga ako talaga ang unang pumayag nang sabihin ni Jenny na sa amin muna ang anak niya habang nagtatrabaho siya sa malayo. Alam ko na mali kasi na hindi naman niya kami kamag-anak pero may parte sa sarili ko noon. Ang humihiling na sana'y hindi na muli pang balikan ni Jenny ang anak niya. Kaya naman nang makarating sa amin ang balita mula sa pinsan ni Oscar na tinatago pala ni Jenny sa asawa niya na may anak siya. May sama ako ng loob pero medyo natuwa din ako. Kasi pakiramdam ko, doon na natupad ang pangarap ko na magkaroon kami ng anak ng asawa ko. Hindi man ako ang nagluwal kay Lotlot at hindi man namin siya kadugo ay tunay na anak naman ang turing namin sa kanya ng asawa ko. Kaya sabi ko sa sarili ko na ipaglalaban ko ang karapatan ko sa kanya sa abot ng makakaya ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot alam ng anak-anakan ko na si Lotlot na hindi kami ang tunay niyang mga magulang. Nasa grade 3 siya noon nang umuwi siya ng bahay na umiiyak at tinatanong sa amin kung totoong ampon lang daw ba siya. May mga nangbubuli daw kasi sa kanya sa school at sinasabi na hindi namin siya anak. Hindi kagad ako nakasagot pati na ang asawa kong si Oscar at saglit pa kaming nagkatinginan.
Bigla namang yumakap si Lotlot at sinabi niya na kahit totoo ang sinasabi ng mga kaklase niya na hindi kami ang tunay niyang mga magulang ay hindi mapapalitan ng kahit na sinong tao ang pagmamahal niya para sa amin. Doon namin inamin ang totoo sa kanya, Papa Dudut. Pero sinabi lang namin na nasa malayo ang tunay na nanay niya at nagtatrabaho. Hindi kami nagsalita ng kahit anong masama tungkol kay Jenny dahil ayaw namin magtanim ng sama ng loob sa kanya si Lotlot. Kaya naman ang minsan pang pumunta si Jenny sa bahay namin at nakita niya si Lotlot. Hindi na ito nagulat nang magpakilala si Jenny na nanay nito. Pinakita kasi namin sa bata noon ang mga litrato namin ni Jenny kaya alam nito ang itsura niya. Nang araw na yon ay may kasama ng barangay tanod si Jenny para kunin ang anak niya. Nagbanta pa ito na magdedemanda sa oras na hindi pa namin ibigay ang bata sa kanya. Kaya naman sa kabila ng malakas na pag-iyak ni Lotlot ay binigay na namin siya ni Oscar sa tunay na nanay niya. Papa Dudut, dinala siya ni Jenny sa probinsya nila sa Davao kasama ang asawa nito at dalawa nilang anak. Nung una ay nakakapag-text at nakakatawag pa sa amin si Lotlot hanggang sa tuluyan na kaming mawala ng komunikasyon sa kanya. Nandito ka lang pala sa labas ng bahay. Oo. Dinidiligan ko lang itong mga halaman natin dito. Akala ko nasa likod ka ng bahay at naglalaba doon. Inuna ko na munang gawin ang pagdidilig dito kasi medyo maaga pa naman. At saka, konti lang din ang labahin ko kaya mabilis ko rin na matatapos yun. Sige, tutulungan na lang din kita sa pagdidilig sa mga to. Okay. Yung mas maliit na pandilig na lang din ang gamitin mo. Alam ko naman na hindi ka sanay na magdilig ng mga halaman dito eh. Baka malunod pa sila kapag tabong ginamit mo. Hindi rin kasi ako madalas na tumambay dito sa mini garden sa labas ng bahay natin. Oo. Kasi ang madalas na kasama ko dito, si Lotlot. Alma, Sorry, Oscar. Alam kong nangako ko na hindi na ako iiyak eh, pero sobrang namimiss ko na kasi ang anak natin. ako rin naman. Araw-araw ko namimiss si Lotlot. Ang laki na nagbago sa bahay natin, no? Oo. Kahit ganun pa rin ang itsura, nagbago naman yung sigla. Dahil hindi na natin naririnig ang malalakas na tawa ni Lotlot. Siya lang kasi ang nagbibigay ng sigla at kulay sa bahay at buhay natin. Nang dahil kay Lotlot, naramdaman natin kung paano maging magulang. Kung paano magkaroon ng isang tunay na pamilya. Isang taon na rin pala mula nang malayo siya sa atin. Halos isang taon na rin natin siyang hindi nakakausap. Alma, sigurado naman tayo na nasa mabuti siyang kalagayan. Kasama niya ang tunay na nanay at mga kapatid niya. Oo, pero sana hayaan din ni Jenny na makita at makasama ulit natin ang bata. Alam niya naman na sobrang napamahala sa atin si Lotlot. Huwag niya sanang ipagdamot yung konting oras na pwede natin makausap ang anak natin. Siguro gusto niya lang na mas makilala siya ni Lotlot bilang nanay nito. Na mas makapag-focus ang bata na makilala siya ng pamilya niya. Hayaan na lang muna natin dahil sigurado ako na magbibigay din siya ng oras na makasama ulit natin si Lotlot. Sana mag-upload na ulit ng bagong picture sa Jenny na kasama si Lotlot. Halos ilang buwan na rin kasi mula nang huli siya mag-public post ng picture nila ng family niya. Namimiss ko na makita si Lotlot kahit sa mga picture lang sa Facebook. Alma? Jenny? Anong ginagawa mo dito? Gusto ko sana kayong makausap. Kasama mo ba si Lotlot? Hindi. Pero siya ang dahilan kung bakit pumunta ako ngayon dito sa bahay niyo. Una sa lahat, gusto ko munang humingi ng tawad para sa mga nagawa at nasabi kong mali sa inyong dalawa. Alam ko naman na hindi ko dapat nilayo sa inyo si Lotlot. Alam ko na sobrang minahal niyo ang anak ko na parang tunay niyo na ring anak.
Gusto ko lang talaga na mas mapalapit kagad ang loob niya sa amin, kaya umuwi kami ng Davao. Sorry talaga. Sa totoo lang, nasaktan talaga ako sa ginawa mo. Pero pilit kong inintindi ang lahat. Inintindi ko kasi pareho tayong nanay ni Lotlot. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa inyong mag-asawa, lalo na sa iyo, Alma. Para sa pag-aalaga at pagmamahal na binigay mo sa anak ko. Lumaki siyang napakabuting bata at walang galit sa akin. Dahil yun daw ang sinabi mo sa kanya. Alam kasi namin na darating ang araw na babalik ka at magpapakilala sa anak mo. Kaya sinabi namin sa kanya na kahit na anong mangyari, huwag siyang magtanim ng sama ng loob sa'yo. Salamat. Salamat talaga sa inyo. Pero Jenny, kasama mo bang lumuwas ng Maynila si Lotlot? Pwede ba namin siyang makita o kahit madalaw man lang? Oo, pwede niyo siyang dalawin o puntahan. Nasa Maynila rin siya pero nakakonfine siya sa ospital dahil sa sakit niya na bone cancer. Stage 4. Papadudot nung nakakausap pa namin sa text at tawag si Lotlot. Madalas niyang ikwento na napakabait daw ni Jenny sa kanya. Pati na ng asawa nito at 2 anak. Kaya naging panatag ang kalooban namin na nasa mabuti siyang kalagayan. Pero pagkalipas ng 1 buwan na hindi na ulit nakapag-text o nakatawag si Lotlot sa amin. Nung una'y nag-aalala talaga ako dahil wala na akong naging balita pa sa kanya. Nakablock kasi ako sa Facebook ni Jenny. Kaya naman gumawa ako ng dummy account. At nang makita ko sa mga public posts niya ang mga pamamasyal ni Jenny kasama ang asawa nito, si Lotlot at 2 pang anak, ay naging panatag na ang loob ko kahit na papaano. Inisip ko na lamang na ang mahalaga ay masaya si Lotlot kasama ang tunay na nanay niya. Pinilit kong makontento sa mga nakikita ko na public post ni Jenny kasama si Lotlot sa Facebook. Ang hindi ko inaasahan, yung biglang pagdating ni Jenny sa bahay namin para sabihin na may taning na ang buhay ng pinakamamahal namin na si Lotlot. Kayo na pala yan, Alma, Oscar. Pasok kayo. Salamat. Sorry ako, medyo ginabi na kami. Na-traffic din kasi kami papunta dito sa ospital. Ayos lang. Kakaalis lang din ng asawa ko kasama yung 2 anak ko. Tulog pa nga pala si Lotlot. Kailan pa pinutol ang binti niya? Months ago. Umasa kasi kami na kahit paano mapipigilan pa ang pagkalat ng cancer sa katawan niya. Maliit na chance, pero meron. Yun ang sabi ng doktor. Kaya pumayag kami na putulin yung kanang binti niya kahit alam naming mahirap yun para kay Lotlot. Pero alam niyo, nung itanong ko kay Lotlot kung okay lang ba na maputol yung binti niya para gumaling siya, hindi siya nagdalawang isip na sumagot ng oo. Okay lang sa kanya basta gagaling siya. Matataya bata kasi talaga sa Lotlot. Oo. Hindi kagaya ng nanay niyang napakaduwag sa responsibilidad. Alma, Oscar, sorry kung hindi ko kagad nasabi sa inyo yung kalagayan niya. Natakot din kasi talaga ako. Natakot na baka magalit kayo sa akin at sabihin niyo na hindi ko siya inalagaan ng maayos. Masyadong mabilis yung pangyayari. Nasa stage 3 na yung bone cancer niya nung ipa-check up namin siya. Masyado rin magulo yung isip ko noon kaya hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko noon. Pero nung sabihin ng doktor na nasa terminal stage na yung cancer niya, alam ko na kailangan niya nang malaman yung tungkol sa kalagayan niya.
Sorry. Sorry talaga. Gustuhin ko mong magalit. Wala na akong lakas para maramdaman pa yon, Jenny. Ang gusto ko na lang ngayon, makasama si Lotlot. Makasama namin ni Oscar ang anak namin. Ibibigay ko sa inyo lahat ng oras na gusto niyo makasama si Lotlot. Dahil alam ko kung gaano niya kagusto na makasama rin kayo. Lalabas na muna ako. Maiwan ko muna kayo dito kasama ni Lotlot. Sige, salamat. Oscar, ang laki na ng nagbago sa itsura ng anak natin. Sobrang payat na siya. Tsaka ang putla ng mga labi niya. Sana mas maaga ko siyang naalagaan. Sigurado ako na paulit-ulit niya tayong hinahanap noon. Tatay Oscar? Nanay Alma? Kayo po ba yan? Lotlot, anak! Kami to ng nanay Alma mo. Nananaginip po ba ulit ako? Anak, hindi to isang panaginip lang. Totoo na nandito kami ng tatay mo sa tabi mo. Kami talaga to, Lotlot. Eto, hahawakan ko ang kanang kamay mo. Hindi nga po ako nananaginip. Totoo po na nandiyan kayo ni tatay ngayon. Nararamdaman ko po ang higpit ng hawak niyo sa kamay ko at init ng palad niyo, Nay. Sobrang na-miss ko po kayo. Miss ka rin namin. Kung alam mo lang, Lotlot. Nay, Tay, wala na nga po pala akong kanang binti. Hindi ko na po magagawang makipaglaro ng habulan sa inyo. Ayos lang, anak. Palagi na lang kitang bubuhatin kapag naglalaro tayo. Salamat po talaga kasi dinalaw niyo po ako ngayon dito. Palagi ko po kasing napapanaginipan na kasama ko kayo. Pero ngayon, totoong nandito na po kayo sa tabi ko. At kahit kailan, hindi na kami mawawala ng tatay mo sa tabi mo. Kaya magpalakas ka, Lotlot. Magpalakas ka para sa amin. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ka rin namin, anak. Sobra. Kung alam mo lang, napakalaki ng pasasalamat namin sa Diyos kasi binigay ka niya sa amin. Kaya sana patuloy ka magpalakas. Dahil gusto ka pa namin makasama na mas matagal ng tatay mo. Magpalakas ka, anak, ha? Magpalakas ka para kina nanay at tatay. Papadudot nang sabihin ni Jenny sa akin ang tungkol sa sakit ni Lotlot, pakiramdam ko. Ako yung nabigyan ng taning ang buhay. Ang hirap maghanap ng mga salitang pwede kong sabihin kay Jenny noon kasi nilalamo na ako ng matinding kalungkutan. Kaya naman kinabukasan ay kagad naming pinuntahan ni Oscar ang ospital para dalawin si Lotlot. Grabe ang pagpigil ko ng mga luha nang makita na putol na ang kanyang binti. Pero mas nagpigil ako ng mga luha nang makita ko ang ngiti sa maputla niyang mga labi sa kabila ng kanyang pinagdadaanan. Isang buwan na lang daw ang natitira sa panahon na pwede ka namin makasama si Lotlot. Kaya naman halos hindi talaga ako umalis sa tabi niya. Inayaan naman ako ni Jenny na mag-alaga kay Lotlot hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Mula sa isang buwan na taning sa kanya ng doktor ay halos 2 buwan ko pang nakasama at naalagaan si Lotlot. Ang halos 2 buwan ng buhay ko na puno ng saya at bighati ng tuluyan na kaming iwanan ni Lotlot. Naniniwala ako, Papadudot, na ang presensya ng bawat tao ay may dahilan sa buhay ng iba. Kaya siguro naiwan sa amin si Lotlot noon ay para maramdaman ko kung paano ang maging isang nanay ng mga panahon na yon. Siya ang naging sagot sa lahat ng matinding kalungkutan
na pinagdaraan ng punoon. Nang dahil sa presensya ni Lotlot, na puno ng saya ang 9 na taon ng buhay ko na kasama siya. Akala ko ay pagmatagalan na pagluluksa ang mararamdaman ko ng dahil sa pagkawala ni Lotlot. Pero makalipas ang 5 taon mula nang siya'y magpaalam, dininig ng Diyos ang napakatagal na naming ibinagdarasal ng asawa kong si Oscar. At sigurado ako na tinulungan ako ni Lotlot na ibulong sa Diyos na pagbigyan ang matagal ko nang ipinagdarasal. Ang magkaroon kami ng sariling anak. Dahil ngayon, habang sinusulat ko ang kwento naming ito ay mag-4 na buwan na akong nagdadalang tao. Napakalaki ng pasasalamat ko sa biyayang ibinigay sa akin ng Diyos. Dahil sinabi ng doktor na malusog ang baby na nasa sinapupunan ko. Kaya sisiguraduhin ko na pupunuin namin ang pag-aalaga at wagas na pagmamahal ang anak namin sa oras na isilang ko siya. Gaya ng ginawa namin sa unang anak namin na si Lotlot. Umaasa ako na kahit papaano ay may maiwang aral at inspirasyon ang kwento kong ito, Papa Dudut. Inspirasyon na maikli lamang ang buhay ng tao, kaya sulitin po natin ang bawat oras na pwede pa nating makasama ang mga mahal natin sa buhay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Mabuhay ang Barangay Love Stories at naway patuloy na mamayagpag ang Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alma.